Alam mo ba na may mga lolo at lola na kahit 90 na ang edad, malakas pa rin ang katawan, nakakalakad pa rin ng mag-isa, at malinaw pa rin ang pag-iisip? Habang ang iba'y hirap na sa edad 60 o 70, sila ay nakangiti pa, nagbubuhat pa ng mga gamit, at masigla pa rin sa araw-araw. Nakakaintriga, hindi ba? Ang tanong, ano ba ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan? At higit sa lahat, paano mo rin magagawa ang mga simpleng gawain na ito para humaba ang iyong buhay at manatiling malakas kahit lagpas 90 na? Kaya sa video na ito, tatalakayin natin ang mga gawain ng matatandang umaabot ng 90 pataas at paano mo ito maisasama sa iyong sariling buhay. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamot, hindi tungkol sa komplikadong operasyon, at lalong hindi tungkol sa mga sikreto na parang mahirap abutin. Ang mga sikreto nila ay nasa simpleng bagay na kaya mong gawin araw-araw. At kung sisimulan mo ngayon, makikita mo ang epekto nito hindi lang sa haba ng buhay, kundi sa kalidad ng bawat araw mo. Simulan natin sa unang gawain na nakikita sa halos lahat ng matatandang humahaba ang buhay. Ang paggalaw araw-araw. Hindi nila hinahayaan ang katawan nila na tumigil lang sa isang sulok. Kahit simpleng gawain, gaya ng paglalakad papuntang tindahan, pagdidilig ng halaman, o pagwawalis sa bakuran, sapat na para mapanatiling buhay at aktibo ang kanilang katawan. Sa Japan, partikular sa Okinawa, maraming matatanda na lampas 90 ang patuloy na nagtatanim at naglalakad araw-araw. Hindi sila pumupunta sa gym, pero ang katawan nila ay malakas pa rin dahil hindi sila tumitigil sa pagkilos. Para sa iyo, pwede mong simulan sa 10 minutong paglalakad tuwing umaga at hapon. Kung hirap sa tuhod, pwedeng gawin ng mga simpleng stretching o maglakad sa loob ng bahay. Ang mahalaga, hindi ka nakaupo lang buong araw. Tandaan, ang katawan na hindi ginagamit, unti-unting humihina. Ang ikalawang gawain na napakahalaga ay ang pagkakaroon ng positibong pananaw. Maraming tao ang naniniwala na ang kalusugan ay nasa pagkain at gamot lang, pero ang totoo, malaki ang epekto ng iniisip at nararamdaman mo. Ayon sa isang mahaba at sikat na pag-aaral ng Harvard na tumagal ng 70 taon, ang mga taong masayahin at may positibong pananaw sa buhay ay mas humahaba ang buhay kaysa sa mga taong laging galit, nag-aalala o negatibo. Ang katawan kasi ay tumutugon sa emosyon. Kapag laging puno ng stress at galit, lumalabas ang hormones na pumipinsala sa puso at nagpapahina ng resistensya. Ngunit kapag natuto kang tumawa, ngumiti at magpasalamat, literal na tumutulong ito para gumaan ang katawan. Isipin mo ang mga matatandang kilala mo na mahilig magkwento ng nakakatawa o yung palaging nagbibiro. Sila kadalasan yung malakas pa rin kahit may edad na. Ang sikreto, panatilihin ang pagiging masayahin at magaan sa buhay. Ngayon punta tayo sa ikatlong gawain na karaniwan sa mga long-lived seniors, simpleng pagkain. Kung mapapansin mo, ang mga matatandang umaabot ng 90 pataas ay hindi lumaki sa fast food o processed food. Ang pagkain nila ay puro sariwa, gulay, prutas, isda at konting karne. Halimbawa sa mga baryo sa Pilipinas, ang mga lolo't lola na umaabot ng 90 ay madalas kumakain ng malunggay, kangkong, talbos ng kamote at isda mula sa ilog o dagat. Hindi sobra, hindi rin kulang, sapat lang at masustansya. Ang pagkain nila ay mayaman sa fiber, vitamins at minerals na nakakatulong para maiwasan ang diabetes, alta presyon at sakit sa puso. Ang simpleng pagkain ay hindi lang nakakatipid, ito rin ay nakakapagbigay ng lakas na tumatagal ng dekada. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, iwasan ang labis na matatamis at mamantika, at mas piliin ang simpleng putahe na puno ng gulay at prutas. Kapag pinagsama-sama natin ang tatlong ito, pagkilos araw-araw, positibong pananaw, at simpleng pagkain, makikita mong hindi sila komplikado. Pero ito ang pundasyon ng mahabang buhay. Ang tanong ngayon, paano mo sisimulan?
Ang sagot ay huwag mong hintayin na maging mahirap bago ka kumilos. Kahit maliit na hakbang ay malaking tulong. Kung hindi mo kaya maglakad ng matagal, magsimula sa 5 minuto. Kung hirap kang maging positibo dahil sa problema, magsimula sa maliit, gaya ng pagsusulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw. Kung hindi mo maiwasan ang matatamis, unti-unti mong bawasan. Ang sikreto ng mga matatandang umaabot ng 90 ay hindi perpektong buhay, kundi maliit na gawain na paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya sa susunod na bahagi ng video, ipapakita ko pa sa iyo ang susunod na 2 gawain na ginagawa ng mga matatandang umaabot ng 90 pataas. Mga simpleng bagay din ito, pero may napakalalim na epekto sa kalusugan at haba ng buhay. At baka magulat ka dahil baka ginagawa mo na rin sila nang hindi mo namamalayan. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Kaya i-comment mo ang 3 salitang ito sa baba. Gumalaw, kumain, ngiti. Isipin mo muna ito. Gaano ba kahalaga ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao para humaba ang buhay? Marami sa atin ang iniisip na basta malakas ang katawan at malinis ang pagkain, sapat na iyon para tumagal ang buhay. Pero ayon sa mga eksperto, may isa pang bagay na kasing halaga ng pagkain at pag-eehersisyo, at iyon ay relasyon. Oo, tama ang narinig mo. Ang kalidad ng relasyon mo sa pamilya, kapitbahay o mga kaibigan ay may direktang epekto sa haba ng iyong buhay. Sa katunayan, may isang pag-aaral mula sa Harvard na tinaguriang longest study on happiness na tumagal ng mahigit 70 taon. Ang malinaw na resulta, ang mga taong may malalim at malusog na relasyon ay mas humaba ang buhay kaysa sa mga taong laging nag-iisa o walang koneksyon sa iba. Kung titignan mo ang mga matatandang umaabot ng 90 pataas, mapapansin mong sila ay hindi laging nag-iisa. Lagi silang nakikipag-usap, nakikipagtawanan at nakikihalubilo. Halimbawa, ang mga lolo at lola sa mga baryo na kahit matatanda na, araw-araw ay nasa tindahan o sari-sari store, nakikipagkuwentuhan at nakikisalo sa tsismisan. Hindi ito simpleng palipas oras lang. Ito ay isang paraan para gumaan ang pakiramdam at manatiling masigla ang isipan. Ang simpleng pakikipag-usap, pagtawa at pagbabahagi ng kwento ay parang ehersisyo rin para sa utak. Pinapatibay nito ang memorya, pinapababa ang stress at pinapalakas ang pakiramdam ng kahalagahan. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, siguraduhin na hindi ka nag-iisa. Maglaan ng oras makipagkwentuhan, makipagkita sa mga mahal sa buhay, o kahit simpleng makisalamuha sa kapitbahay. Ang simpleng kumustahan ay parang gamot na nagbibigay ng dagdag lakas. Ngayon dumako naman tayo sa isa pang mahalagang gawain, ang pagpapanatiling aktibo ng isip. Hindi lang katawan ang kailangan kumikilos araw-araw, pati isip ay dapat ginagamit at pinapatalas. Ang mga matatandang umaabot ng 90 pataas ay hindi tumitigil sa pagkatuto. Kahit simpleng pagbabasa ng diaryo, pagsusulat, paglalaro ng chess o dama, o pag-aaral ng bagong bagay, lahat ito ay nakakatulong para manatiling malinaw ang utak. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang utak ay parang kalamnan kapag hindi ginagamit, unti-unting humihina. Pero kapag laging pinapagana, lalo itong tumatalas at lumalakas. Kaya huwag mong hayaan na tumigil ang isip mo. Kahit sa simpleng pag-alala ng mga lumang awitin, paglutas ng crossword puzzle, o pagsasanay ng memorya sa pamamagitan ng pagbibilang ng walang calculator, nakakatulong ito para maiwasan ang demensya at Alzheimer's. Isipin mo ang isang lolo na kilala ko sa probinsya. 92 na ang edad, pero araw-araw pa rin siyang nagbabasa ng Biblia ng malakas. Hindi lang ito para sa pananampalataya, kundi para rin manatiling malinaw ang kanyang memorya at boses. Kapag tinanong mo siya ng mga detalye tungkol sa nakaraan, malinaw pa rin niyang naaalala. Sabi niya, "Anak, ang utak ay parang lupa. Kung hindi mo tatamnan at didiligan, matutuyo. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay,
huwag mo ring kalimutan ang utak. Pagsamahin ang simpleng pag-aaral at pag-iisip sa araw-araw na gawain. Ang ikatlong gawain sa parting ito ay ang sapat na tulog at pahinga. Marami sa atin, lalo na ang mga matatanda, ay nahihirapan matulog o madaling magising sa madaling araw. Ngunit ang sikreto ng matatandang umaabot ng 90 ay hindi nila pinapabayaan ang kalidad ng kanilang pahinga. Hindi ito tungkol sa haba ng tulog lang, kundi sa kalidad nito. Ang tulog ay parang reset button ng katawan. Dito nagre-repair ang mga cells, pinapalakas ang immune system, at pinapahinga ang utak. Kapag laging kulang sa tulog, mabilis tumanda ang katawan, bumababa ang resistensya, at tumataas ang panganib ng sakit sa puso at diabetes. Maraming matatanda sa probinsya ang may natural na routine. Natutulog sila ng maaga at nagigising din ng maaga. Hindi sila puyat sa gadgets o telebisyon hanggang hating gabi. Ang kanilang katawan ay nakaayon sa natural na siklo ng araw at gabi. May isa akong nakausap na lola na 87 years old pero malakas pa ring maglakad. Ang sikreto niya raw ay simpleng disiplina sa pagtulog. Tuwing alas 9 ng gabi, patay na ang ilaw at nakahiga na siya. Gumigising naman siya bago sumikat ang araw para magdasal at maglakad sa labas. Dahil dito, hindi siya nagkakasakit at laging magaan ang pakiramdam. Kung pakikinggan mo ang tatlong gawain na ito, malusog na relasyon, aktibong isipan, at sapat na pahinga, mapapansin mong may iisang tema: balanse. Hindi lahat ay tungkol sa katawan lang, kundi pati na rin sa puso at isipan. Ang katawan mo ay parang sasakyan, pero ang relasyon, utak at tulog ang gasolina at maintenance nito. Kapag isa sa tatlong ito ay napabayaan, mabilis ding masisira ang iba. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, huwag mong kalimutan ang mga simpleng bagay na ito. Ngayon baka nagtataka ka, paano kung mahina na ang katawan ko at hirap na akong makisalamuha? Paano kung wala na akong maraming kaibigan? Tandaan, hindi kailangang marami. Kahit isa o dalawang tao lang na malapit sa iyo at lagi mong nakakausap, sapat na iyon para magkaroon ng koneksyon. At kung iniisip mo naman na huli na para sanayin ang isip, hindi totoo iyon. Kahit sa anong edad, pwede kang magsimulang magbasa, magkwento, o matuto ng bagong bagay. At kung nahihirapan ka sa tulog, pwede mong ayusin ang routine, bawasan ang kape sa hapon, iwasan ang gadgets bago matulog, at mag-relax muna bago humiga. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang huling dalawang gawain ng mga matatandang umaabot ng 90 pataas. At masasabi ko, ito ang dalawang bagay na minsan nakakaligtaan ng marami, pero sobrang laki ng epekto sa haba ng buhay. Kaya huwag kang aalis dahil dun mo makikita ang kumpletong larawan kung paano umaabot sa 90 ang mga matatanda. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka talagang alagaan ang iyong katawan at isipan. Kaya i-comment mo ang tatlong salitang ito sa baba: relasyon, utak, pahinga. Alam mo ba na bukod sa pagkain, ehersisyo at tulog, may isa pang sikreto, ang mga matatandang umaabot ng 90 pataas? At ito ay madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin: ang pagkakaroon ng layunin sa buhay. Oo, tama. Ang purpose o dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw ay isa sa pinakamalakas na puwersa na nagdadala ng lakas at haba ng buhay. Maraming pag-aaral ang nagsasabing ang mga taong may malinaw na dahilan kung bakit sila nabubuhay ay mas matibay laban sa depresyon, mas mababa ang tsansa ng sakit, at mas malakas ang katawan. Sa Japan, may tinatawag silang ikigai na ibig sabihin ay rason para mabuhay. Ito ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang umaabot ng 90 o kahit 100 taon. Isipin mo ito, may isang lolo na kilala ko na 91 years old. Araw-araw gigising siya ng maaga para mag-alaga ng kanyang mga manok at magdilig ng mga halaman. Hindi na niya kailangan iyon para kumita ng pera, pero ginagawa niya pa rin kasi nararamdaman niya na may silbi pa siya. Sabi niya, "Anak, habang may ginagawa pa ako, alam kong may saysay pa ang buhay ko." Nakaka-inspire, hindi ba?
Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, tanungin mo ang sarili mo, ano ba ang dahilan ko para bumangon araw-araw? Maaaring ito ay ang pamilya mo, ang pag-aalaga ng apo, ang pagtulong sa komunidad o kahit simpleng pag-aalaga ng halaman at aso. Hindi kailangang malaki o enggrande. Ang mahalaga ay may dahilan ka para ngumiti at kumilos araw-araw. Ngayon dumako tayo sa isa pang napakahalagang gawain na madalas nakakaligtaan, ang pananampalataya o spiritual connection. Hindi man pare-pareho ang relihiyon o paniniwala ng mga matatandang umaabot ng 90, pero mapapansin mo na karamihan sa kanila ay may pananalig. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip, lakas ng loob sa harap ng pagsubok, at pag-asa na kahit anong mangyari ay may dahilan ng lahat. Ayon sa mga pag-aaral, ang pananalig at pagdarasal ay nakakatulong magpababa ng stress hormones at nagbibigay ng mas maayos na kalidad ng tulog. Bukod pa rito, nagdadala rin ito ng komunidad. Dahil sa simbahan o pagtitipon, nagkakaroon ng pagkakaisa at suporta mula sa iba. May isang lola na nakilala ko, 93 na siya, at araw-araw ay nagdadasal ng rosaryo. Kapag tinanong mo siya kung bakit sa tingin niya humaba ang buhay niya, simple lang ang sagot niya, dahil sa Diyos. Siya ang lakas ko. Hindi ito tungkol sa relihiyon lang, kundi sa pagkakaroon ng panloob na kapayapaan at tiwala na may mas mataas na dahilan ng bawat araw. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, alagaan hindi lang ang katawan at isip, kundi pati na rin ang kaluluwa. Kapag pinagsama mo na ang lahat ng gawain, paggalaw araw-araw, positibong pananaw, simpleng pagkain, malusog na relasyon, aktibong isipan, sapat na tulog, pagkakaroon ng layunin at pananampalataya, makikita mo na hindi lang ito tungkol sa pisikal na kalusugan. Ito ay kabuoang balanse ng katawan, isip, puso at kaluluwa. Kaya nga ang mga matatandang umaabot ng 90 ay hindi lang basta humahaba ang buhay, nagiging makahulugan din ang bawat taon. Siguro iniisip mo ngayon, kaya ko pa ba ito kahit nasa edad 60 o 70 na ako? Ang sagot ay malaking oo. Hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Ang sikreto ng mga matatandang umaabot ng 90 ay hindi sila nagsimula sa malaking pagbabago. Minsan, nagsimula lang sila sa maliit na gawain at inulit-ulit iyon araw-araw hanggang naging bahagi ng kanilang buhay. Maaari kang magsimula sa paglalakad ng 5 minuto, pagtawa kasama ng pamilya, pagdagdag ng gulay sa plato, o paglalaan ng oras sa panalangin. Unti-unti darating ang lakas, linaw at saya na magpapatagal sa iyong buhay. Kaya habang pinapanood mo ito, gusto kong isipin mo ang sarili mo na nasa edad 90. Nakaupo sa upuan, masigla pa rin, nakangiti at napapaligiran ng pamilya at kaibigan. Hindi ba iyon ang pangarap ng bawat isa? At ang maganda, may magagawa ka ngayon para maging totoo iyon. Simulan mo sa maliliit na hakbang, gawin mo araw-araw at alagaan mo ang sarili mo na parang mahalagang kayamanan. Dahil totoo, ang katawan at buhay mo ay isang biyaya. Bago tayo matapos, balikan natin sandali. Una, kailangan mong gumalaw araw-araw kahit simpleng lakad lang. Pangalawa, panatilihin ang positibong pananaw para gumaan ang katawan at isipan. Pangatlo, pumili ng simpleng pagkain na masustansya. Pang-apat, palakasin ang relasyon sa pamilya at kaibigan. Panglima, panatilihing aktibo ang isipan. Pang-anim, huwag kalimutan ang sapat na tulog. Pang-pito, humanap ng layunin o dahilan para mabuhay araw-araw. At pang-walo, alagaan ang iyong pananampalataya at spiritual na aspeto ng buhay. Kapag ginawa mo ang mga ito, mas malaki ang tsansang hindi lang hahaba ang buhay mo, kundi magiging mas makabuluhan at mas masaya pa ito. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, gusto kong itanong, anong gawain ang kaya mong simulan agad pagkatapos ng video na ito? Pwede mong i-share sa comments para makapagbigay inspirasyon din sa iba. At kung marami kang natutunan, huwag mong kalimutan i-like ang video na ito.
At isubscribe ang channel para mas marami pa tayong matutunan tungkol sa kalusugan at mas masayang pamumuhay sa senior years. Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa iyo dahil seryoso kang alagaan ang iyong buhay at kalusugan. Kaya i-comment mo ang 3 salitang ito: layunin dasal buhay,